Sasample lang ko. Kung anong gagawin ko ngayon, huwag ka makikialam. Eh basta ikaw na bahala din sa anak mo na yan. Grabe na talaga. Sige. Huwag ka makikialam, ha? Ito gusto mo, eh. Pa, Papa, pasensya na po. Ngayon lang po ako nakauwi. Tinapos na po namin yung project po namin. Oh. Okay lang yun. Kuha mo na. Para pagod na pagod ka, eh. Kumain ka na ba? Hindi po. Oh. Mag-alas 12 na, hindi ka ba kumakain? Hindi po. Ba't di ka kumain doon sa classmate mo? Eh, Papa, nakakahiya po eh. Oo nga, no? Kaya talaga pag ganyan, eh. Siyempre, eh. Hindi ka naman kasama sa budget nila para kumain araw-araw, so... Ay, naku, Amanda. Bakit? Hindi ka makontak ng nanay mo. May cellphone ka naman. Kaya nga binili yan, di ba? Eh, Papa, nasa sakto po kasi nalolobat po eh. Nalulobat. Opo. Oo, okay nga naman. Nalulobat pala. Papa, last naman na po yun na project. Ay, hindi. Huwag ka mag-explain. Okay lang sa akin. Ilan yung kasama mo ngayon? 4 po. 4 kayo. I-PM mo isa-isa. Itanong mo sa kanila kung pwede ka doon sa kanila pag pinaalis kita ngayon. Po? I-PM mo. Yung lagi-lagi mo kasama. Di ba, madalas ang uwi mo, nauuna lang ng ilang minuto parating na ako. So, ibig sabihin, binibigyan mo sila ng importansya. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa nanay mo rito sa gawaing bahay. Ibig sabihin, mas masaya ka dun. Ngayon, tanungin mo sila kung sino sa kanilang 4 ang tatanggap sa'yo pag pinaalis kita ngayon. Sige na. Ipayin mo. 4, di ba? Ihuli mo yung pinanggalingan mo ngayon. Pa, Oh, ang sabi ni isa? bawal daw po. Magalit daw po yung nanay. Yan yung isa. Bawal. Oh, di ba? Oh, may 3 pa. Huwag ka mawala ng pag-asa. May 3 ka pang ano. Oh, pay mo ulit. Papa, eto naman pong isa. Ayaw daw po nila kasi baka madamay daw po sa problema. Oh, dapat kasi hindi mo sinabi may problema. Ba't sinabi mo kasi may problema? So, dalawa na lang. Oh, sige. Yung dalawa. Baka sakaling yan ang tutulong sa'yo. Papa, yung isa po, sabi niya po, sa iba na lang daw po. Bawal daw po sa kanila. Bakit daw bawal? Papa, nakikitira lang din po sila. Oo nga naman. Siyempre, kung nakikitira ka lang sa isang bahay, tapos magdadagdag ka pa ng palamunin, hindi naman sa inyo yung bahay, nakakaya nga naman yun. Yung last, yung may bahay, yung pinanggalingan mo ngayon. Diyan ka madalas, di ba? Yan yung reason kung bakit ginagabi ka na uwi. Naku, sana tulungan ka niyan. Tagal naman yan. Eh, Papa, ito naman pong last. Ayaw po sumagot, Papa. Sin lang po ng sin. Oh, sila ng sim, pero pagka kasiyahan yung usapan nyo, ang bilis nyo magsagutan. Nakita mo, Amanda? Nakita mo yung nagiging reason kung bakit ka nagiging masamang anak sa amin? Dahil sa 4 na yan? Pero ni isa pala, walang tatanggap sa'yo pag pinaalis kita ngayon?
Yung 4 na barkada mo na yan, na masayang masaya habang kasama ka, habang yung nanay mo rito, hirap sa gawaing bahay. Na yung 4 na yan, ni isa dyan wala naglaban ng uniforme mong yan. Ni isa sa 4 na yan, wala nag-alala sa'yo. O naglagay ng bimpo sa ulo mo pag may lagnat ka. Puro nanay mo, di ba Amanda? Tatanungin kita ngayon, anong pakiramdam mo na yung nanay mo, sumasakit yung ulo, halos magkakasakit na, sakakasaway sa'yo, hirap na hirap dito sa bahay, sa mga simpleng gawain na dapat nakatulong ka na. Sa edad mong ganyan, 16. Sobra nga ata siguro yung bait ko sa'yo. Kasi alam mo ako dati, walang-wala yung katigasan ng ulo mo. Grabe ako sakta ng lolo't lola mo, pero hindi ko ginagawa sa'yo eh. Pansin mo? Sumagot ka ngayon, anong pakiramdam mo na yung 4 na halos ipagpalit mo kami at baliwalain mo yung nanay mo dyan, unang-una, na hindi ka pala kayang tulungan ngayon kung magipit ka. Hindi ko po alam yung masasabi ko po, Papa. Pero, ayaw ko din po kasing umalis dito. Oh! Ayaw mo palang umalis dito. Eh bakit inaabot ka ng alas 12 ng gabi sa kalye? Alas 5 lang ang uwian nyo. Ayaw mo palang umalis dito. Pero pagtapos ng school mo, ayaw mo umuwi dito ng maayos. Ayaw mong umuwi sa oras. Tingnan mo, wala ka pang kain, alas 12 na. Yung nanay mo, nagluluto na ng maaga para pagdating mo galing eskwelahan, may kakainin ka, may kakainin tayo. Ayaw mo palang umalis dito, eh bakit alis ka ng alis? Bakit parang kontrabida sa'yo nanay mo? Bakit parang bidang-bida sa'yo yung mga barkada mo? Tingnan yung cellphone mo. Bago ko ibigay sa iyo to, kabilin-bilinan ko pa, huwag kang babaguhin. Huwag kang magpakontrol sa cellphone, yung tipong hindi ka na maaasahan dito. Binigay ko sa iyo to kasi masipag kang bata. Tumutulong ka sa nanay mo dati. Isang tawag lang, sagot ka agad. Magmula nang dumating to, lahat yun nawala. At ngayon, palala ka ng palala. Alas 12 na ng gabi. Hindi yan uwi. Ha? Ng matinong estudyante. So ngayon, dahil alam mo wala namang tutulong sa'yo, sa halos ilang oras na kausap mo sa cellphone na to, at ilang araw mong ginagawa pa ulit-ulit na hindi umuwi sa oras, eh parang ito nga yung naging problema natin. At parang masisisi pa ako ng nanay mo. Ayoko mang gawin to pero kahit ilang libo ang ginastos ko, ilang overtime ang ginawa ko, halos hindi ako kumain sa oras, mabili ko lang yung cellphone na yan na ginawa kong reward sa'yo. Hindi ko panghihinayangan, Amanda. Kesa naman sa libo-libo ang magastos natin pag nagkasakit ang nanay mo, or libo-libo ang magastos natin na bigla ka na lang hindi nakauwi dahil dyan sa mga barkada mo. Hindi ako galit, ha? Pinapangaralan lang kita. Ngayon, alam mo na kung anong klaseng tao
yung mga pinagpapalit mo sa nanay mo.